Arestado ang dalawang lalaking sangkot sa pagnanakaw sa isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Pinaghahanap naman ang isa pa nilang kasamahan. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Pagmasdan ng lalaking yan na nakaputing t-shirt. Maya-maya, Ayan, nakaupo siya, oh. Oh, di ba? aakalain mong tumatambay lang ang lalaki. Yun pala, tinatarget niya ang nakaparadang motorsiklo. Ayan, di niya iniwanan yung motor eh, oh. May kasama siya, te. Nasaan ang kasama niya? Ayan, nakasombrero. Dalawa sila sa tatlong sospek sa pagtangay ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang isa pang lalaking nakapulang t-shirt na lumapit sa target. Nagmasid-masid habang unti-unting hinihila ang nakaparadang motorsiklo. Binalik. May tao ata. Hindi niya masentral yun. Mabigat kasi yan, oh. Sa isang eskinita, kitang sakay na ng motorsiklo ang lalaki habang itinutulak ng kanyang kasama. Sa isa pang CCTV, sa pool ang paglabas nila ng kalsada habang pareho nilang itinutulak ang ninakaw na motor. Nangyari yan sa Barangay San Juan noong Biyernes ayon sa pulisya. So meron tayong tatlong suspect dito sa pagnanakaw ng motorsiklo na kung saan dalawa sa suspect ay ating arestado at ang isa naman ay at large sa ngayon. Bibili po sana kami ng pananghalian namin. Then, nakita na lang po namin agad na yung motor ko is nawawala po dun sa mismo pinagka-parkingan. Agad daw dumulog sa barangay ang biktima at na-review ang mga CCTV. Ilang saglit bago ang pagnanakaw, kita pang bumili ng sigarilyo sa tindahan ang isa sa tatlong suspect na si alias Third na pinaghahanap pa ng pulisya. Base sa investigasyon, matapos pangayin ng motor, dinala ito sa Pasig para doon umano ibenta. Nagkaroon lang ng problema tong motorsiklo na ito, nasiraan. So ang ginawa nila, inabandon na nila yung motor doon sa San Miguel, Pasig. Yung na-recover po yung motor is, nakita ko na lang po is, binasag po nila yung bandang unahan yung sa may susian para po mapagana nila through wirings. Ang naiwang suspect na si alias Dodong na nagtulak ng motorsiklo at naiwan sa Cainta, agad na naaresto ng pulisya. Siya raw mismo ang nagturo sa kinaroroonan ng kanyang kasama na si alias Lowell na nagsilbing lookout ng grupo. Aminado ang mga suspect sa krimen. Dumaan po ako, ma'am, tapos umupo po ako. Tapos inantay ko na lang po sila doon sa may tulay po, ma'am. Yung tulak-tulak na po nila, ma'am, yung motor. Tinulungan ko po sila, ma'am, na mag-drive. Tinulungan ko po sila dun sa may pagtulak ng motor para dalhin po sa ilalim ng tulay. Para ma-erekta na po nila yung mapagana po nila, para umandar yung motor. Yun po. Nagpaiwan na po ako. Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang dalawang suspect dahil sa illegal na droga. Habang ang kanilang kasama si alias Third, kalalaya lang noong January 16, isang araw bago ang pagnanakaw nila ng motorsiklo. Sa custodial facility ng Cainta Municipal Police Station na kaditi ng mga suspect, maharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, guilty ang hatol ng Sandigan Bayan 7th Division sa kasong graft laban kina dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at dati niyang City Administrator na si Aldrin Cunha. Kaugnay po yan ng mga umano'y anomalya sa procurement ng mahigit 32 million pesos na online occupational permitting and tracking system noong 2019. Sinintensyahan sina Bautista at Cunha na makulong ng mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon at perpetual o habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa ulat ng Super Radio DZBB, tumangging magbigay ng pahayag si Bautista matapos marinig ang hatol. Wala pang pahayag si Cunha. Ayon naman sa kanilang mga kampo, maghahain sila ng motion for reconsideration. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon, patay ang isang babae sa Aguilar, Pangasinan matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV.
Dahil umano sa utang at selos, nagawang patayin ng kanyang kinakasama ang isang babaeng 72 anyos sa Aguilar, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, nagtalo ang biktima at sospek na 33 anyos dahil umano sa pagsiselos ng biktima sa panliligaw ng sospek sa kanilang kapitbahay. Nauwi ang pagtatalo sa paniningil ng biktima sa utang ng sospek na nauwi sa pananaksak sa kanya. Agad tumakas ang sospek pero naaresto kalaunan sa Bayambang, Pangasinan. Aminado ang sospek sa kanyang ginawa. Talagang sinabi ko sa kanya bago ko saksakin, sinabi ko naman sa kanya, hindi ko na kaya hindi ko na masikmura yung mga pinagsasabi mo sa amin kako. Kasi hindi niya tanggap na naliligaw ako sa kabila. Desididong magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima. Sa Pasukin, Ilocos Norte, patay ang isang pick-up driver matapos makasalpukan ng isang bus sa barangay Dilavu. Ang nasawing driver ay nakilalang si Noel Modesto, nurse ng Rural Health Unit sa bayan ng Banggi. Base sa investigasyon, habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada, nag-overtake umano ang pick-up sa kasunod na sasakyan at nasalpok ang bus na patimog ang direksyon na papuntang Baguio City. Sa lakas ng impact, bumangga ang bus sa riprap ng kalsada at nahulog. Wasak naman ang harapan ng pick-up. 13 pasahero ng bus ang sugatan kabilang ang 4 na menor de edad. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa may-ari ng bus, tutulong sila sa pamilya ng biktima at sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Bumangga sa riprap at bumaliktad naman ang pick-up na yan sa Asin Road sa Baguio City. Batay sa investigasyon, nasiraan ng preno ang pick-up sa palusong na kalsada kaya nawalan ng kontrol ang driver. Sugatan ng 2 sa 4 na magkakaanak na sakay ng pick-up. Ginagamot sila sa ospital at nakalabas na rin. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, bistado sa Padre Garcia, Batangas ang mag-asawang nagbebenta umano ng mga ulam gamit ang karne ng aso. Nahuli sila sa test buy operation ng Animal Kingdom Foundation kasama ang pulisya. Supot-supot na mga putahe ang nadatnan nila gaya ng adobo at dinuguan. Ayon sa AKF, base sa isinagawang pagsusuri ng National Meat Inspection Service, nagpositibong ginamitan ng mga ito ng karne ng aso. Tanging ang babaeng target lang ang nadatnan at wala ang kanyang mister. Tumanggi magbigay ng pahayag ang babaeng suspect ayon sa CIDG Batangas na may kustodiya sa kanya. It's a brand new week mga mare at pare. Sama-sama nating abangan mamaya ang dambuhalang pagbabalik ng Lolong Bayani ng Bayan. Ready na for Season 2 adventures sina Lolong at Dakila. Ang mighty sidekick spotted at nahuli nga raw sa isang fish port sa Cavite. Oops, props lang yan mga kapuso. Si Ruro naman may pa-behind the scenes sa action pack na mga eksenang aabangan. May literal na pasabog, bakbakan at underwater scenes ang bidang Atubao. Dagdag sa mga aabangan sa ikalawang yugto ang karakter ni Michelle D na si Apong Ayo. May pasilip na rin si Michelle sa kanyang maladyosa look sa serye. Mga mare, tutok na sa world premiere ng Lolong Bayani ng Bayan mamayang 8 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream. 9:40 p.m. naman ang delayed telecast niyan dito sa GTV. Sa mga mamimili po ng bigas ngayon, 58 pesos kada kilo na dapat ang pinakamahal na imported 5% broken rice sa mga pamilihan sa Metro Manila alinsunod sa utos ng Department of Agriculture. Sumusunod na sa maximum suggested retail price ng imported broken rice ang ilang tindahan sa Pasay Public Market. Panawagan ng ilang nagtitinda, sana babaan din ng supplier ang benta sa kanila para hindi sila malugi. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na target na maibaba pa ang maximum SRP ng imported broken rice sa hanggang 50 pesos pagkatapos ng 4 na linggo. Sa huling monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, bahagyang mas mura ang ibang klase ng lokal na bigas kumpara sa imported rice. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilog blank.
Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanko o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanko rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanko. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report at bakit pinirmahan ng members. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever, criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mariing itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab tungkol sa mga umano'y blanko sa 2025 national budget. Ayon kay Bersamin, malisyosong pagpapakalat-an niya ito ng fake news. Git din niya, bawat pahina ng 2025 national budget ay binusisi bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita raw ang inaprubahang bersyon ng 2025 General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management. At wala raw programa, aktibidad o proyekto na iniwang blanko ang budget. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang liderato ng Kamara at Senado. Abangan naman mamaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Duterte. Bago ang inaugurasyon ni US President Donald Trump, nangalampag ang ilang grupo sa US Embassy laban sa ilang pulisiya ni Trump na ipatutupad sa pag-upo niya sa pwesto. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, kilos protesta ang isinulubong ng iba't ibang mga militanteng grupo sa nakatakdang inauguration ni US President Donald Trump. Mamayang madaling araw sa Pilipinas sa January 20 sa Amerika, manunumpa si Trump bilang
47th na presidente ng Amerika. Ang grupo ay sumugod malapit sa US Embassy dito sa Roas Boulevard sa Maynila, pero hindi na sila nakatawid dahil hinarang na sila ng mga pulis. Sa kanilang kilos protesta, Rafi, ay kinundina nila ang ilang mga polisiya ni Trump na umano'y makakaapekto sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Katulad na lamang yung umano'y anti-illegal immigrant policy nitong si President Trump. Matatanda ang sinabi ni Trump na handa siyang pumirma ng isang executive order para sa mass deportation o malawakang pagdideport ng mga illegal alien o mga hindi dokumentadong mga immigrants. Ayon sa militanteng grupo na Bayan, may tinatayang 4 na milyong mga Pilipino sa Amerika nagtatrabaho doon kung saan lampas 300,000 ang mga TNT o yung mga hindi dokumentado. Ang isa pa nalang pinag-aalala ay yung polisiya ni Trump na maaaring laban sa China kung saan posible magamit umano ang Pilipinas dito tulad na lamang ng mga EDCA sites natin sa bansa. Narito ang pahayag ni Mong Palatino, Secretary General ng Bayan. Anti-poor, anti-labor na immigration policy ni Trump. Ito ay labag sa karapatan ng marami, lalo na sa mga karaniwang individual na ilang taon nang nagtatrabaho sa Amerika. Marami dito ay mga Pilipino. Rafi, samantalang sa mga oras ito ay tuloy-tuloy naman na ang daloy ng traffic dito sa Roas Boulevard matapos nga mapayapang mag-disperse ang grupo na matapos ang kanilang aktibidad dito sa may US Embassy. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong.